pagsubok man o kahigitan, lalapitin. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. To God be all the glory po. Ayan. Salamat po sa Diyos. Glory to God. Papasalamat po tayo sa Diyos, sa Kanya pong kabutihan sa atin, po sa mga kanina, sa mga panalangin. Ano po, nagpapasalamat sa nakaraang taon ng kabutihan ng Diyos at tayo rin po ay nagtitiwala sa Diyos, sa Kanya pong mga patuloy na pagpapala sa bawat isa po sa atin. Ayan. Kung meron po kayong mga Biblia ay buksan po natin sa Isaiah 43 verses 18 up to 19. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita po ng Diyos. Isaiah
43 verses 18 up to 19. Babasa po ako sa New International Version, Isaiah 43 verses 18 up to 19. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Tayo pong lahat ay manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa inyo pong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat po sa nakaraang taon ng inyo pong pag-ibig, ng inyong pagpapala, Panginoon, sa bawat isa. Salamat po, O Diyos, at naririto kami sa taong ito na nagtitiwala, Panginoon, na kami ay sasamahan mo at pagpapalain. Inihiling, O Diyos, ang inyong patuloy na pagkilos, Panginoon. Lord, na dalangin namin na kami po ay mapalakas, mapatatag, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, ng iyong presensya, Panginoon, ng iyong mga salita. Panginoon, ang pangangaral ng iyong mga salita ngayong umaga, hinihiling namin na may pangaral ito ng tama ayon sa inyong kagustuhan, ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Dalangin namin, mapurihan ka parati, maparangalan ka. Maging bukas ang aming mga puso upang tanggapin ang mga ito. Pagpapakumbaba, Panginoon, upang i-apply at tanggapin ang mga ito sa aming mga buhay. Lord God, we honor you. We thank you, Lord. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Sa bawat taon, lalong-lalo na sa mga panahong ganito, we transition our lives from memory of the past. Kumbaga, inaalala natin, nagpapasalamat tayo sa Diyos, inaalala ang nakaraan. At kung babalikan po natin, tayo po ay, at ang katotohanan ay ito, kung babalikan natin ang nakaraan, ay makikita natin ang kabutihan ng Diyos. Marami yung ating pwedeng ipagpasalamat. At kahit na yung iniisip natin na para bagang mga kabiguan o mga sakit sa ating mga buhay, ay may pagpapasalamat natin sapagkat ang salita ng Diyos ay nagsasabi that all things work together for good for them that love God, those who are called according to His purpose. So we transition our lives from the memory of the past and the hope for the future. We're expecting God na higit pa sa nakaraan, tayo po ay sasamahan, pagpapalain ng Diyos. At we are thankful to the Lord for what He has done in our lives. Kagaya ng nabanggit ko po ay ang Diyos, He has brought us this far at naranasan natin ang Kanyang pagpapala, ang Kanyang kabutihan, ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang presensya sa ating pong mga buhay. And God calls us to let go of what limits our faith. Ibig sabihin, magtiwala tayo sa Diyos. Lahat ng mga naglilimita sa atin upang tayo ay lalong magtiwala at manampalataya sa Diyos, we let go of those. We release what limits our faith so that we can receive what God is about to do and what God has prepared for us. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Kailangan nating makita yung hinahanda ng Diyos para po sa atin at kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa atin. Ulitin ko po, we need to see what God is preparing and what God is doing now. Tingnan niyo po ang salita ng Diyos. Sabi ng Diyos sa Isaiah 43 verse 19, "See, I am doing a new thing. Now it springs up." Nandito na.
Do you not perceive it? Hindi mo ba nakikita? Ginagawa ko ito. Sabi niya, do you not perceive it? We need to see now kung ano po ang hinahanda ng Diyos at kung ano na ang kanyang ginagawa para sa atin. That the Lord is good. The Lord has prepared good things for us. He has planned the best for us. Amen po ba? God is always at work. Even when we do not see it, even when we do not notice it, hindi po ba? Kasi nga, do you not perceive it? Sabi niya, nakikita. Madalas, we miss it, we miss what God is doing because nag-expect po tayo that the Lord will act the same way as He did before. Pero ang Diyos, hindi po siya gumagawa ng pare-parehas lang. Ako'y naniniwala ng Diyos ay higit sa nakaraan ay gumagawa po ang Diyos ngayon para sa atin at sa darating. Higit po sa nakaraan. Ano po, hindi natin alam kung paano gagawin ng Diyos. Hihigitan ng mga pagpapala po niya sa atin sa nakaraan. Ano po? Maliwanag ang salita ng Diyos that God is doing a new thing. And we will be in awe when we perceive it. I am doing a new thing. Ang sabi po, actually, Revelation po, sabi niya, sa Revelation 21, I make all things new. I make all things new. Ang mensahe po ay galing doon sa verse 19, ang pamagat, perceive what God is doing. Kasi sabi niya, do you not perceive it? Ano po? Una po, makikita natin that the Lord provides new beginning. At kung minsan, hindi lamang new beginning, new beginnings. Forget the former things. Do not dwell on the past. Ay, parang isang point po yan doon sa nakaraang pangangaral po natin. Pero ulitin natin, kasama po sa verse, sapagkat hindi po tayo makamove forward sa ating pananampalataya o sa ating buhay if we constantly look backwards. Ang sabi po ng Diyos, forget the former things. Ang kilos po ng Diyos ay hindi lamang sa nakaraan. Kasi na-experience natin ng Panginoon sa nakaraan. Ano po? At ako po ay naniniwala, higit pa dun sa nakaraan, ang Diyos ay kikilos ngayon at kikilos sa darating na mga panahon. Ano po? God's work is present and active. Ngayon, mahalaga ang future. Of course, we thank God for the past. Pero ang mahalaga po ay ngayon. At ang ngayon, ang Diyos po ay kumikilos. Ano po? He's not only working. We do not only expect God to work in the future. Dapat tayo po ay magtiwala na ang Diyos ay kumikilos ngayon. Amen. Ano po? And He is always at work. The problem is sometimes tayo po hindi natin nga nakikita kung minsan kung ano yung ginagawa ng Panginoon. Now it springs up. Do you not perceive it? Ang sabi po ng Diyos, ano po, binanggit ko po that sometimes, kahit po tayo, we do not see what God is doing. One illustration would be, yun pong mga Israelita, ano po, nung sila po ay lumabas po sa Egypt, they were approximately, ano po, mga 2.5 million people. At paano po sila mabubuhay sa disyerto? Hindi po sila magtatagal doon. Wala pong pagkain doon. No? Wala naman silang mga factory ng pagkain o mga canned goods. Ano po? Wala naman silang mga alagang hayop. Wala silang mga plantasyon doon na pwedeng i-sustain
sila doon sa kanilang ang katotohanan, sila po ay palipat-lipat ng lugar. Paano sila mabubuhay doon? Paano nila masusustain ang kanilang buhay doon? Ano po? Ang Diyos po nag-provide po ng pagkain sa kanila sa bawat araw. And it is a supernatural provision. Ano po yan? Mayroon pong pagkain na nanggagaling sa langit. Ano po? Parang ambon yon, ano po? Kapag nasinagan po ng araw, ano po? Nagiging parang flakes. At yun po ang kanilang kinukuha sa bawat araw, and that would sustain them for a day. Pero ang Diyos po, hindi po siya nagkulang for 40 years. Ang provision ng Diyos ay parating nandun yon. Not until sila po ay pumunta sa promised land, huminto na po ang pagbaba ng mana. Imagine po yon. They were sustained by God for 40 years in the wilderness, in the desert. Ano po? Hindi nila nakita. Bakit? Ito po ang complaint nila. Mabuti pa sa Egypt, nakakakain kami ng karne. Kumakain kami ng mayroong mga spices sa bawat araw. Mayroong lasa ang aming kinakain. Nagko-complain sila, gusto namin ng karne. And God provided, di ba? Pinakain sila ng dumating yung napakaraming quail. Tama? Pugo. Kakain sila ng karne. But they have complained. Nag-complain po sila sa Diyos. Bakit ganito? And it was a supernatural provision of God nang gagaling po sa langit. Wala na po ngayon yan. Talagang supernatural provision. Pero hindi nila makita na yun ay galing sa Diyos. Hindi nila makita ano po ang supernatural provision ng Diyos. And they have complained about that. Ano po? They did not see it. They weren't able to perceive that. Yung mga miracles na ito, it became ordinary for them. But it was a supernatural provision of the Lord. Tayo po, makita natin na ang Diyos ay kumikilos. Ano po, kung minsan parang mga ordinaryo na lang sa atin, hindi natin napapansin. But the Lord gives us. The Lord is moving in our behalf at dapat po nating makita, ipagpasalamat po ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Ang sabi ng salita ng Diyos ay, I am making a way in the wilderness. God can make a way in the wilderness. Ano po? Ang wilderness, it speaks about desolation. It speaks about difficult situations, hopeless situations. Pero sabi niya dito, ano po, I am making a way in the wilderness. Ibig sabihin, there will be divine intervention doon po sa mga mahihirap na kalagayan natin, doon po sa mga desolate moments natin, doon sa mga hopeless and difficult situations natin, there will be divine intervention because God will make a way in the wilderness. And we should receive that, accept that. Ano po, na ang Diyos ay kikilos. There will be divine intervention. There will be blessings. There will be manna from heaven. God will make a way in the wilderness. Ano po? And this symbolizes God's intervention in our difficult, desolate, hopeless situations. I believe that. Ang Diyos, nangako po siya, base po sa verse na ito, that He promised, He will create paths, He will provide for us, He will provide provisions, rivers in the desert, sabi po, streams in the wasteland. Ano po? God will bring new life. God will bring breakthroughs in your lives where none seem impossible. Amen.
God is doing a new thing. Hallelujah. Praise God. Tanggapin natin yan. Ano po? At ang sinasabi ng salita ng Diyos na ito, the Lord urges His people to look at what He is doing. Yun ang tingnan natin. Hindi yung mas stuck tayo doon sa kung ano yung mga problema ng nakaraan o yung mga inisip natin na mga tayo ay nandun na lang, hindi na maalis sa kalagayan natin na ganon. No. God is doing a new thing. Amen. Ang mensahe pong ito, it's a message of transformation. Ini-encourage tayo na yung faith natin, palakasin natin sa Panginoon. At tayo ay tumingin sa mga bagay na gagawin ng Diyos at ginagawa niya ngayon. Sana makita natin yon rather than dwelling on the past hardships. Amen. The Lord provides a new beginning. Forget the former things. Do not dwell on the past. Pangalawa, makikita po natin that the Lord grants favor. Binanggit ko na po kanina that the wilderness represents loss and uncertainty. Yet God declares He will make a way and provide streams there. Makikita natin dito that the Lord grants divine favor. When God wants to lift you up, when God wants to bless you, sino po ang pwedeng pumigil niyan? When the Lord decided that He will lift you up in His due time, sino po ang pwedeng pumigil niyan? Wala. Ano po? And the Lord grants divine favor. At yun po ay, ano po yung mga favor na yan? Provision po ng Diyos. Ang Diyos, yan po ang magpo-provide ng ating mga pangangailangan. Pinangako po niyan. It's a direct promise from God to provide water. Ano po? The wild animals honor me. Ang sabi po ng verse 20, the jackals and the owls, because I provide water in the wilderness and streams in the wasteland to give drink to my people, my chosen, the people I formed for myself, and they may proclaim my praise. Ano po? It's a direct promise from God that He will provide water. When there is water, there will be life. Tingnan po ninyo, ancient civilization po, saan sila malalapit? Malalapit po sa body of water. Yung ancient civilization, yung mga barangay natin, mga barangay na naunang barangay, halimbawa dito sa Concepcion, o kahit doon sa mga ibang mga lugar, ano po, makikita natin na mga naunang mga barangay ay malapit po sa tubig, sa ilog. Ano po, kasi source po 'yon ng inumin, no? Kasi noon may inom din naman sa tubig, sa ano, di ba? Ngayon hindi ka pwedeng uminom sa ilog. Ano po? Tataas ang lagnat mo kinagabihan at kinabukasan ano? Ayan, uubuhin ka kagaya ko. Ano po? Ang water po kasi, the Lord sabi niya, the Lord provides water. I provide water in the wilderness. Ano po? Life yon. That's equivalent to life. Kasi kung nasaan yung tubig, life will spring forth. Ano po? Sustenance also. Ano? So, a direct promise from God to provide water, meaning the Lord will provide life, the Lord will give life, will give sustenance in the wilderness. Ano kasing wilderness? Despair, exile, hardship. Meaning, the Lord will provide for our needs. Ano po? The Lord will do something great. Ano? The Lord will give life sustenance in the midst of despair and hopelessness and hardship. Amen. Naniniwala po kayo doon? That the Lord will bring forth life, will bring forth sustenance in the midst of our hardship and despair.
Ang Diyos lang ang makakagawa po nun. I believe that. Ano po? Ang Diyos, magpo-provide po siya. Ang Diyos, ang siya pong magsusustain ng ating mga spiritual nourishment. Si Jesus po, ang sabi po ng John, He is the living water. Ano po? Ang Holy Spirit, it brings these streams of refreshment to the believers. Yung living water na ito, siya pong magre-refresh sa ating mga kaluluwa. Ano po? At pag na-refresh yung ating mga kaluluwa sa presensya at sa kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng living water na ito, our strength is renewed. Hallelujah. Divine favor, provision, spiritual nourishment, divine favor, ito, mahalaga po, God's presence. Ang isang compound name po ng Diyos ay the Lord is there. Jehovah Shammah. The Lord is there. The Lord will always be there for you. Ano po? Ang sabi po sa Joshua chapter 1 verse 9, Have I not commanded you, be strong and courageous? Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. He will be with you. Si Joshua, siya po ay nasa, kukunin niya, na yung mantle po ni Moses ay napunta po sa kanya. He will lead the people of Israel, ano po, papunta po sa promised land. At napakalaking trabaho, ano po, napakalaki yung the shoes that he would fill. Ano po, doon po sa katauhan ni Moses, siyang papalit sa kanya. Ano po, paano niya malilid yung mga tao? Ang papalitan niya si Moses. Sino ba si Moses? Ano po? Imagine, ang papalitan mo si Moses. Pero ang sabi ng Diyos kay Joshua, ano po? Be strong, do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord, your God, will be with you wherever you go. Paano niya harapin yung mga higante doon po sa promised land? The Lord God is with him. Ang dahilan po ng ating lakas at ng ating tapang upang harapin ang mga hamon po ng buhay. At magpatuloy tayo sa ating mga buhay mananampalataya ay ang kapangyarihan at ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Mahalaga yon. Mahalaga yon. Sa personal na buhay natin at sa buhay natin bilang isang iglesia, mahalaga ang presensya ng Panginoon, and the Lord grants that to us. Ano po, without the presence of God, there will be weakness. Without God's presence, there is hopelessness, there is confusion. And we desire that presence of God. Ang katotohanan po, ang presensya ng Diyos, yun yung ating blessing. Yun yung blessing natin. Yun yung reward natin. I mean, yun yung ginagrant ng Panginoon sa atin na talagang magtatagumpay tayo. Kasi sa Genesis 15:1, ang sabi po ng Diyos kay Abram, after this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward. Reward. Ano po? The Lord has blessed us in the past. The Lord is blessing us. And the Lord will bless us. Amen. Yun ang nasa ng Diyos. Ang sabi po sa Numbers 6:24-26. This is how you are to bless the people of Israel. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you.
The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord grants His divine favor, His blessing, His provision, His presence sa atin, His blessings. Binibigay po ng Diyos yan. Divine favor po niya yan. And He Himself is our ultimate blessing. Di ba meron tayong kinakanta na awit, You are more than enough for me, Lord. And truly, the Lord God is more than enough. He is our great reward. Jesus Himself, God Himself is our ultimate blessing, our very great reward. We must keep ourselves in the presence of God. Amen. For us to experience His provision, spiritual nourishment, we must keep ourselves in His divine presence. And we will experience this favor and even God's protection. Lahat ng pwede nating maisip na pinapabor ng Diyos sa atin, ibibigay po niya through Jesus Christ. Amen. The Lord, number 3, gives us power to overcome. Parati ko pong binabanggit, the reality of life is that we will face challenges. Ang buhay natin, hindi po siya plateau lang, hindi lang po siya paganon. Ang buhay natin, harap tayo sa mga hamon ng buhay. Pero salamat sa Diyos dahil nandyan ang Kanyang presensya at ang Kanyang kapangyarihan na sa bawat hamon ng buhay natin, sa buhay man nating personal, sa pamilya natin, sa trabaho man, sa ministry man, whatever challenge that we will face, the presence of God is there and we will overcome by the power of God. Amen. Ang kapangyarihan ng Diyos, siya po ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Hallelujah. Hindi po sariling ganang atin, sa sariling lakas natin, kundi sa lakas ng Panginoon. Ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, Diyos na siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. He is the sovereign Lord. He is the Creator. At lahat po ng laws na pwede nating isipin, natural laws, whatever na laws yan, He is in control of it. Ang pag-ikot ng mundo, sa 24 hours pag-ikot niya, ang pag-ikot niya sa 365 days sa revolution. Sa lahat po ng mga laws na yan, He is in control. He is sovereign. At wala pong pwedeng ipantay at ikumpara sa Kanya. Walang being na pwedeng ipantay. Wala po siyang nag-iisa siya doon sa Kanyang majesty. Walang pwedeng ipantay sa Kanya. Walang pwedeng lumaban sa Kanya. Hindi po pwedeng hindi good and evil. Good and evil tapos parang pantay ba sila? Hindi po ganon. Ang Diyos siya ay nag-iisa doon. Si Satanas, created being yan. What's my point? Sovereign ang Diyos natin. Nag-iisa. Makapangyarihan. And we serve Him. He is our God. None can compare with His power. None can compare with Him. Ang sabi po ng 1 Chronicles 29:11, Yours, Lord, is the greatness and power and the glory and majesty and the splendor, for everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. Siya lang. He is sovereign. He is powerful. And in Him, we overcome. It gives assurance to all of us. Na ang Diyos na ito na makapangyarihan sa lahat, He can turn yung pong kahit na inisip natin,
pangit o kaya evil o kaya kung bad yung mga nangyari sa atin, He can turn all of these things into your own good. Paano ka mag-worry? Kung ang Diyos na ito kaya niyang i-turn ang mga what seems to be bad or evil into something good, why would you worry? Sabi niya, all things work together for good for them that love God, those who are called according to His purpose. But sometimes we do not understand, but we have to trust the Lord that we serve. In Him we are overcomers. Amen. We overcome because He gives power to us to overcome our problems and our challenges. He is sovereign. Si David po. O una, si Daniel muna. Si Daniel, maraming beses napatunayan niya ang kapangyarihan and majesty ng Diyos. Minsan, na naginip ang hari, si Nebuchadnezzar. At ang sabi niya, pinatawag niya lahat niyang magicians, enchanters, lahat ng mga pwedeng makapagpaliwanag sa kanyang panaginip. Ang sabi niya, ipaliwanag niyo sa akin ang aking panaginip. Sabihin niyo sa akin kung ano. Ang sabi ng mga enchanters, magicians, sabihin niyo po sa amin kung ano ang inyong panaginip. At interpret namin para sa inyo. Sabi niya, hindi. Ang gagawin niyo, sabihin niyo sa akin kung ano ang aking panaginip. At pagkatapos, interpret niyo. Sabi nila, wala po sa nakaraan ng mga naging hari. At sa mga darating na magiging hari, walang isa man na nag-request ng sinasabi ninyo. Diba, nagalit siya. Sabi niya, hindi na kayo dadatnan ng sikat ng araw bukas. Parang si Fernando lang. Hindi na kayo dadatnan, hindi na kayo sisikatan ng araw bukas. Nung si Daniel, nung si General, yung Aryok yata ang pangalan, pumunta siya kay sabi din Daniel, hingi ako ng isang araw. Bukas sasabihin ko sa hari kung ano ang kanyang panaginip at ang kanyang interpretation ito. Kinabukasan, dinala si Daniel sa harapan ng hari at ang sabi ng hari, Daniel, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang aking panaginip at kung ano ang interpretation nito? Ang sabi ni Daniel, wala pong tao ang pwedeng magsabi ng inyong panaginip at walang taong pwedeng mag-interpret niyan. But there is a God in heaven. Sovereign God na pwedeng sabihin sa inyo kung ano ang napanaginipan ninyo at kung ano ang interpretation nito. There is a God in heaven. The Lord God gives power to overcome. Si David, inutusan ng kanyang tatay, punta ka sa battlefield, pagdala mo ng pagkain ang iyong mga kapatid, sundalong mga to. Pagdala mo rin, bigyan mo rin ang kanilang commander ng pagkain. Pumunta si David. Pagdating doon, pinamigay na sa kung sino yung pinigay sa kung ano yung binili ng kanyang tatay. Pero meron siyang naririnig. Naririnig niya si Goliath. Naghahamon. Napakataas. Bawat umaga. Hanggat siguro maisip ni Goliath. Naghahamon siya. Ninong matapang Ken. Dalami Kenny. Araw-araw. Ang problema, walang matapang sa mga Israelites. Kahit ang hari, si Saul, ang sabi po, description ng Bible, he is a head taller than all the Israelites. Ang problema, si Goliath, 9 feet. At malaki, hindi siya payat. Araw-araw, tortured yung mga sundalo ng mga Israelita.
Kasi araw-araw, munta ko, Ken. Nining matapang, Ken. Labanan ako. Sinong matapang dyan? Araw-araw. Wala. Narinig ni David. Nino ito? Sabi na, ako'y lumaban. Ako'y lumaban. He's just a boy, a teenager. Ako'y lumaban. Sabi nung kanyang mga kapatid, muli na ka rin. Muli ka rin. Nino yung magbante? Sinong nagbabantay doon sa mga kokotin nating mga alagang tupa? Muli ka, nating gagawin mo, Kenny. Hindi ba? Nagpaparaphrase lang ako. Pero sinasabi ng mga kapatid na yan. Naiinis sila. Sabi ng mga kapatid nila, alam ko ang puso mo. Ay, hindi nila alam. Kaya kasi sabi ng Diyos sa kanya, sabi ng description kay David, he was a man after God's own heart. Pero sabi ng kanyang mga kapatid, balong yung puso mo, evil ka. Hindi naman nila alam. Hindi nila mapigilan si David. Gusto niyang itayo yung karangalan ng mga sundalo ng Israel. Narinig ni Saul. Si Saul pinatawag. Takit, kay lumaban. Opo, ako po. Tapos pinatry ni Saul, di ba? Tinry yung kanyang maliit lang si David. Hindi kasya yung sumasayad yung kanyang espada ni Saul. Sabi niya, hindi pwede ito. Panahon ng labanan. Nakita ni Goliath si David. Sabi niya, ganito sa English, am I a dog? Bakit niyo lalaban sa akin yan? Aso ba ako? Sabi niya, paano sabi po ni David? Memorize ko sa sa English . Ang sabi ni David, yung nakita niya sabi ni Goliath, nung makita niya si David, sabi niya, di ba, aso ba ako? Para labanan yung pumupunta ka sa akin. Sabi niya, with a stick. Si David naman ito, tingnan natin yung kanyang sinabi na. Ang sabi ni David ito, you come to me with a javelin and a sword, but I come to you in the name of the Lord of hosts. And that's powerful. I come to you in the name of the Lord of hosts. Sino ba ang sinasabi ni David na ito? He is the sovereign Lord. At alam natin ang istorya, di ba? With just one, ano yung tawag mo doon? Pagtirador niya, yung sa kanyang slingshot, tinamaan dito sa ulo. Ano po? Alam natin na siya po ay nadugmok. Ano po? Kung ano yung sinabi ni David, I come to you in the name of the Lord of hosts whom you have defied. And the Lord God will give you now into my hand. Nangyari ba yon? Nangyari. Pagkalugbok po niya, kinuha ni David yung kanyang espada ni Goliath. And God gave great victory to the Israelites through David. God gives power to overcome. It's not on our own strength. Ang sabi ni Daniel, there is a God in heaven. And there is power in the name of the Lord. We overcome because God gives us power to overcome. Ano yung mga overcome natin? Kikipaglaban ba tayo ngayon sa mga Goliath? Oo naman, pero hindi po sa. We fight against despair. We will overcome despair. Ang phrase po na sinasabi, making a way in the wilderness, that gives hope to all of us. It offers hope during seasons of isolation. During seasons of testing or despair.
God assuring us that we are not alone, that we are not lost, that eventually we will be victorious. Amen. Overcoming weakness. O kung minsan ginagamit lang natin weakness, but we need to overcome sin. Let's commit to God that we will overcome by His grace and by His power. We will overcome sin. Because the Lord gives us power to overcome. God's power is made perfect in our weakness. Hindi po ba? Pag hindi natin kaya ng Diyos. There is a God in heaven, ang sabi po ni Daniel. There's power in the name of the Lord. Ang sabi ni David, I come to you in the name of the Lord of hosts. God's power is made perfect in our weaknesses, bringing streams of life where we feel we are empty. Ang Diyos ang siyang magpupuno ng ang emptiness natin. Amen. By God's power, we will overcome in life and in our spiritual life. In this life, ano po, at yung sa mabuhay natin bilang mga mananampalataya. We need to perceive what God is doing. Ang sabi ng Panginoon, do you not perceive it? Do you not perceive it? We need to perceive what God is doing. Minsan po si Elisha ay napapalibutan ng mga hukbo ng mga kalaban. Napakarami. At ang sabi po ng kanyang servant ay, napapalibutan tayo. May itong yamo pong propeta, ang po kayang servant, kaya ba, no, karakal ding army, na bisang lumusob karela. Elisha mo. O karakal, makapalibot lang. Sabi ng Elisha, mas marami yung mga hukbo ng Diyos, ang sabi niya. Nagtataka ang kanyang servant. Ang sabi niya, ala ako man nakakit po. Wala man ako makikita. Ang sabi ni Elisha, Lord God, open his eyes that he may see. Open his eyes that he may see. And God answered the prayer of Elisha. At nakita niya yung laksa-laksa, hukbo na nakapalibot doon. Mas marami, mas makapangyarihan kaysa doon sa mga tao na nakapalibot sa kanila ng mga sundalo. May God open our eyes so that we may see. Amen. That God is good. That God is powerful. That He is our God. And we are safe in His hands. We need to perceive what God is doing. And the Lord invites us to release the past. Release the things that nagpumipigil sa atin para manampalataya tayong lalo sa Diyos. Manampalataya tayo. Pagtiwalaan natin ang Diyos na ito, na kung saan sinabi natin, ibinigay natin, pinagkatiwala natin ng ating buhay. Release the past. Manampalataya tayo lalo sa Diyos. Let us start a new beginning with the Lord. Recognize His favor, ang kanyang presensya sa atin, ang kanyang provision sa atin. Mabuti ang Diyos na hinayaan niya na binigay niya sa atin ang mga ito. Let us recognize His favor in our lives.
And let us continue to rely on His power for victory. Amen. Let's continue to run. We have a powerful God. Ano po? Sovereign. Hallelujah. He is your God. He is our God. Amen. Let's all stand po. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Hallelujah. We sing amen. 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 We sing amen. Amen. Glory to your name. Jesus. Glory to your name, Lord. You're the highest, Jesus. May His favor be upon you and 1,000 generations, your family and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoice. He is for you. 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 Yes, Jesus. He is for you. He is for you. Sing amen. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, in your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. Yes, Lord, He is for you. 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 We sing your name. Amen. Amen.
Salamat po. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa mga bagong panimula na iyong binibigay. Salamat, Panginoon, sa iyong favor. Salamat, Panginoon, sa kapangyarihan upang na binibigay mo sa amin upang kami managumpay. Thank you, Lord. Hindi lamang sa amin, Panginoon, kundi sa aming mga anak, sa mga generations pa, Panginoon, pagkatapos nila, hanggang sa muli mong pagbabalik. Thank you, Lord. Thank you, Lord. May we perceive the things that you are doing in our lives. At kami, Panginoon, ay maging mapagpasalamat sa iyong mga ginagawa sa aming mga buhay. Thank you for your grace. Lord, thank you for your presence in our lives. Thank you, Lord God, that not once did you leave us, oh God. Thank you for your love. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na meron kami. Sa lahat po ng meron kami na benepisyo dahil sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat po. Salamat po. Dalangin namin na itong mensaheng ito ay tumimo sa puso ng bawat isa at maging inspirasyon at kalakasan ng aming mga buhay sapagkat ito ay mga salita. Salamat po. Salamat sa iyong presensya ngayong umaga. Salamat sa iyong pagkilos. Salamat, Panginoon. Lord, we continue to praise you and to honor you. Hallelujah. 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 We praise you, Lord. We thank you. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.